Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay muli po nating gawa ng reaction nito si Tony. At ang magiging reaction natin dito guys ay tatalakayin natin hanggang sa part 4 nitong vlog ni Ka-Business patungkol dito kay Tony. At dito nga po sa part 2 ng vlog ni Ka-Business patungkol dito kay Tony, matapos nila itong pakainin at maipamili ng mga personal na gamit, ay idiniretso na nila ito dito sa Ka-Business House. At nung nandito na sila sa Ka-Business House, ay dito na nila ito pinagpasyahang linisan itong si Tony. At ang una nga po nilang tiningnan dito ay itong kasuotan ni Tony. At napansin nga po nila dito sa bulsa ni Tony ay marami itong pera. Nakalimitan po ay barya. Na malamang sa malamang ay ang mga perang ito ay iniaabot dito kay Tony na mga kababayan nating naawa sa kalagayan nito si Tony. Dahil nakita naman natin yung kalagayan nito si Tony nung makita nila Ka-Business na isa na itong taong grasa. Kaya marahil yung mga kababayan natin na nakakasalubong na ito si Tony ay inaabutan ito ng pera. At ito yung naipon ni Tony sa kanyang bulsa. At napansin nila Ka-Business na itong pera ni Tony ay tila ba may katagalan na ito. Dahil sabi nga ni Ka-Business ay yung iba ay tila inaamag na. At yung mga perang papel ay may mga buha-buhangin na. Kaya naman ang ginawa nito sila Intoy, Bugi at ni Kuya Buknoy ay nilinis ang pera nito si Tony at inilagay sa isang maayos na lagayan. At matapos nga nila malinis itong pera nito si Tony, ay ang nilinis naman nila ay itong si Tony. At ang nag-asikaso nga po dito ay itong si Ka-Business mismo. Pinutulan niya ng kuko ito si Tony at hinugasan niya ng kamay at paa. Nakakabilib lang talagang tingnan guys na nakita natin na itong si Ka-Business mismo ang naglinis dito kay Tony. Na kung tutuusin ay pwede naman niyang iasa dito sa 3 kagwang. Pero halip niyang iasa niya dito sa 3 kagwang ang paglilinis dito kay Tony, ay siya na mismo ang naglinis dito kay Tony. Alam niyo guys, habang pinapanood ko ito, nung nililinisan ni Ka-Business ito si Tony, wala akong nasabi kundi wow. Grabe ang baba ng loob nito si Ka-Business. Oo guys, sobrang baba ng loob nito si Ka-Business. Dahil nakita naman natin
na wala siyang pag-aalinlangan na linisan ito si Tony. Sa totoo lang guys, ang inaasahan ko dito nung lilinisan na nila ito si Tony ay ito sila Intoy, Boogie at ito si Kuya Buknoy ang maglilinis dito kay Tony. Kaya nung makita ko si Ka-Business mismo yung naglinis dito kay Tony, ay talaga namang napahanga lalo ako dito kay Ka-Business. Dito mo makikita yung determinasyon niyang matulungan ito si Tony, na mismong siya ang naglinis dito. Sumasalamin lang ito guys kung gaano siya kadeterminado na tulungan itong si Tony hanggang sa ito ay mapagaling. Dahil ang plano nga niya dito ay ipapagamot niya ito doon sa doktor na tumitingin kay Kayla. Alam nyo ba guys, napansin ko lang dito kay Ka-Business, nung una pa lang niya makita itong si Tony, nung una pa lang niya makausap itong si Tony, ay naramdaman ko na agad yung gaang ng kalooban niya dito. Lalo na nung alokin siya ni Tony ng pagkain, nung sila'y umorder ng pagkain. Doon pa lang sa simpleng alok ni Tony na yon, ay tuwan-tuwa na ito si Ka-Business. Sabi nga niya, kakaiba itong taong to. Iba ito. Kumbaga nakuha agad ni Tony yung kalooban nito si Ka-Business. Kaya sabi nga niya, ipapagamot niya itong si Tony. Tutulungan niya ito hanggang sa ito'y tuluyang gumaling dito sa dinadalang depresyon nito si Tony. Bagamat nung panahong ito ay wala pa siyang alam patungkol dito kay Tony, kundi yung pangalan nga nitong Tony. At doon sa sinasabi ni Tony na taga Bicol nga daw siya. Kumbaga yung pa lang yung alam ni Ka-Business patungkol sa taong ito, ay narito na yung kanyang hangaring matulungan itong si Tony hanggang sa ito nga ay tuluyang gumaling sa nakikita niyang pinagdadaan ng depresyon nitong si Tony. Kumbaga ganun agad kadeterminado itong si Ka-Business na matulungan itong si Tony. At dito nga sa isang vlog niya na kung saan ay ina-upload niya dito sa Ka-Business Family, dito ay medyo nabuhayan na itong si Ka-Business. Dahil may mga nag-comments ng viewers na kilala daw nila itong si Tony. At may kumontak na rin kay Papa Dins na nagpakilalang kamag-anakan nitong si Tony. Kumbaga kahit papaano ay utay-utay na nagkakaroon ng linaw ang tungkol sa pagkatao nitong si Tony. At ang bangit nga dito ni Ka-Business ay para sa pag-uusap daw nito si Papa Dins at nitong kamag-anak ni Tony, ay pupunta itong mga kamag-anakan nito si Tony dito sa bahay nila Ka-Business para puntahan itong si Tony. Hindi nga lang natin alam dito guys ay kung susunduin na nila itong si Tony o hahayaan na lang muna nila dito kay Ka-Business hanggang sa tuluyang gumaling ito si Tony. Pero kung ito sila Ka-Business ang masusunod, ay ang mas gusto nito sila Ka-Business ay yung mag-stay muna sa kanila itong si Tony at maipagamot muna nila ng tuloy-tuloy hanggang sa tuluyan nang gumaling itong si Tony dito sa pinagdadaanan nitong depresyon. Dahil malinaw naman guys sa itsura at kinikilos nitong si Tony na dumadaan ito sa isang depresyon. At ito yung gustong ipagamot nito sila Ka-Business. At dito sa vlog na ito ay nabanggit din ni Ka-Business na napansin nilang naging payapa ang lahat simula nang natagpuan nila ito si Tony. Maging sa comment section ng kanyang vlog, wala siya nakitang basher. Puro payapa lang ang lahat. Puro positibo ang mga naging comments. Kaya nga nasabi niya na ang hatid nito si Tony ay kapayapaan. Dahil ang buong Ka-Business community nga nung panahon na matagpuan nila itong si Tony ay naging mapayapa. Dahil ng mga nakaraan niya ay talaga namang hindi naman lingid sa ating kaalaman na napakaraming basher
na nagko-comment dito sa comment section ni Ka-Business. Pero nito nga lang, nito mai-vlog nila ito si Tony, ay tila ba nawala bigla ang mga basher. Kaya nasabi ni Ka-Business na ang hatid nito si Tony ay kapayapaan. At dito nga sa part 4 ng vlog ni Ka-Business patungkol dito kay Tony, ay ipina-makeover ni Ka-Business itong si Tony. Pinagupitan at pinaahitan ng bigote at balbas. At habang ginugupitan nito si Tony, ay kinikwento naman ito nitong si Nika para makuha na ng karagdagan pang impormasyon sa pagkatao nito si Tony. At nabanggit dito ni Tony kung kailan siya ipinanganak at kung kailan yung birthday niya. Kaya nalaman nila Ka-Business na ito si Tony pa lang ay nasa 24 years old pa lang. At dahil sa pagtatanong nito si Nika dito kay Tony, ay nalaman nilang ito si Tony pala ay nakapag-aral pala ng 2 years course o vocational. At ang course nito si Tony ay about sa computer. Kumbaga hindi pa nga lang malinaw kung ano ba talaga yung course nito si Tony. Basta nabanggit dito ni Tony ay nakapag-aral siya ng college. 2 years course nga daw yung kanyang kinuha. At malamang ito yung dahilan kung bakit napansin ni Ka-Business na ang kutis nito si Tony ay tila ba kutis ng hindi batak sa trabaho. Pwedeng ito si Tony ay dating may maayos na trabaho bago ito nagkaroon ng ganitong depresyon. Dahil kung totoong nakapagtapos siya ng 2 years course, ay malamang ay may maganda talaga siyang trabaho noon. Hindi pa nga lang natin alam ay kung bakit nga ba sinapit ni Tony ang ganitong kalagayan. At siguro, mas malalaman natin ito pag ang mga kamag-anakan nito si Tony ay pumunta na dito kay Ka-Business. At siguro mas mapapalalim pa natin yan kung mismong itong si Tony ay gagaling na dito sa kanyang depresyon. At hindi malayong mangyari yan. Dahil ito sila Ka-Business nga ay determinadong ipagamot itong si Tony hanggang sa ito'y tuluyang gumaling. Kaya magiging depende na yan kung ang pamilya nitong si Tony ay papayag ba na itong si Tony ay dito muna manatili kay Ka-Business habang ito nga ay ipinapagamot. Dahil kung ngayon uwi nila ito sa Bicol ay mahihirapan ito sila Ka-Business na ito'y maipagamot. Dahil syempre napakalayo ng Bicol to Manila. Ay dito sa Manila nila ipinapagamot ito si Tony. At mahirap din naman kung tuwing ipapagamot o ipacheck up ito si Tony ay pupunta pa ito sila Ka-Business sa Bicol para maipagamot lang ito si Tony. Syempre may mga pagmimisyon din na ginagawa ito sila Ka-Business para naman matulungan yung iba pa nating mga kababayan na higit na nangangailangan. Kaya kung papayag ang pamilya nito si Tony na manatili ito si Tony dito kay Ka-Business, ay dito natin matitiyak yung maayos at tuloy-tuloy na pagpapagamot nila Ka-Business dito kay Tony hanggang sa ito nga ay gumaling na dito sa kanyang dinadalang depresyon. At ito yung ating aabangan guys sa mga vlog pa nito si Ka-Business. O na syempre dito, yung pagdating nitong mga kamag-anakan nito si Tony. At kung papayag nga ba itong mga ito na ito si Tony ay manatili dito kay Ka-Business. At kung pumayag ang mga ito, ay syempre isa pa nating aabangan at patuloy nating susubaybayan ay ang tuloy-tuloy na pagpapagamot dito nila Ka-Business. Yung unti-unting pagbabago nito si Tony hanggang sa siya'y tuluyan nang gumaling. At syempre, pag nagtagumpay dito sila Ka-Business, ay para na rin tayo nagtagumpay. Dahil alam naman natin na tayo mismo ang katuwang nito si Ka-Business sa ginagawa niyang pagtulong sa ating mga kababayan katulad nga nito si Tony. Dahil paulit-ulit naman sinasabi ni Ka-Business na kung wala tayong mga viewers niya, kung wala tayong mga supporters niya,
ay hindi din nila magagawa ang ganitong pagtulong sa mga kababayan nga natin na katulad nito si Tony. Kaya ang anumang tagumpay nila ka-business sa ginagawa nilang pagtulong ay parang tagumpay na rin po natin, nating mga patuloy na sumusuporta dito kay ka-business. Kaya wag po tayong bibitaw sa pagsuporta natin dito kay ka-business, at ganoon din kay Papa Dins, dahil tayo nga po ang pinakamalakas na katuwang nito sila ka-business at Papa Dins sa ginagawa nilang pagmimisyon. Ang tuloy-tuloy at walang sawa nating pagsuporta sa kanila para na sa ganon ay mas marami pa silang matulungan na kababayan natin na higit na nangangailangan. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy na sumusuporta po sa akin at sa walang sawa pong nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po nitong aking mga video. At bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay MK Inday Okray. At shoutout din po doon sa mga kasamahan kong reactor, dito kay Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, at dito kay Ma'am Fleurs Channel. Shoutout po sa inyo. At patuloy din po nating suportahan ito mga kasamahan ko pong reactor. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.